Ayan. So, praise the Lord. Nandito tayo. I think this is 10th session. Pang 10 session ata natin dito sa subject nating homiletics. And actually, itong homiletics natin, pinag-merge ko na yung homiletics 1 and homiletics 2. Kasi homiletics 1 should be purely sa topical sermon. Kasi magfo-focus talaga doon sa structuring, practice, ang bawat parts. Kaso advance kayo, so ini-adjust ko yon. So sa inyo mga college level, and of course yung edad ninyo nasa 19, mga ganon. Yung edad natin is iba kasi dito sa Bible School, pag ang mga edad nila nasa 15, 16, 17, before 20, parang walang, hindi masyadong naiisip ng mga to. But more mature to take yung isip ninyo, and lalo na marami sa inyo ang nagpe-preach na. So these are basics na lang. So ayan, sige, before we start, let us pray. Hallelujah. Lord, thank you na sa matagal-tagal na naman na post, Lord, we can pick up where we stop. Lord, gamitin mo ang lesson namin and to enhance, to review, Lord, sa amin na nasa ministry na at nakakuha ng subject na ito. Give us a new perspective, Lord, dito sa pag-handle namin ng topical sermon. I-bless mong bawat isa sa amin, Lord. Use this lesson, Lord, to enhance our skill that we may deliver your word, Lord, in a better way, O God. I-bless mo rin kahit yung manonood sa recorded version, ikaw, Lord, ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, PowerPoint, textual. Upload ko lang yung presentation. Okay, textual sermon. Ano ba itong textual sermon? Textual sermon, itatalakay natin yung history, art, and wise use as the title na nandito. So, itong textual sermon, ihahalin tulad natin ito sa isang jeweler. For example, merong nagdala sa pwesto niya ng siguro napulot na diamond. So, of course, this is a woman's best friend. Babae. Diamond. So, mapapansin niyo yung mga jeweler, may mga parang nagre-repair rin ng relo May mga salamin silang ginagamit na on, and then ginaganon yung ino-observe kung kasi makikita nila yung puwet ng baso yung salamin lang saka pinag-aaralan yan, ginaganon sa ilaw, tinitingnan yung bawat contour niya, yung cut, yung paano yung tama ng ilaw, yung sinag niya. So ino-observe yung bawat detalye ng isang diamante. So parang gano'n, napakaliit na bato 'yan. Bakit napakamahal? Kasi napakaganda nung pag yun yung ino-observe nila yung ganda ng cut niya. So, in some essence, parang ganun yung textual sermon. So, hindi mo minamadali yung pag-take mo sa scripture kasi. So, ang ginagawa mo sa textual sermon, nag-i-slow down ka and you linger on the text. So, hinahayaan mo na yung bawat salita sa isang verse, 2 or 3 verse, minemeditate mo yan. Parang yan, you chew it up. So parang ganun yung ginagawa mo. Hindi kagaya ng topical sermon na nag-isip ka lang ng topic and then browse, naghahanap ka ng kaparehong topic nun. Parang 66 ba naman yung source mo, 66 books. So parang ganun. Buti ngayon na we have Google, we have AI. You just type and he gives you all the verses and andali. Pero naalala ko noong Bible school kami, nag-aaral kami ng Bible school, wala. Ang pinag-aawayan sa library is the concordance. Kasi sa concordance kasi,
yung Bible natin minsan may concordance sa likod. Yung may alphabets na nakatopical yung bawat yun. So yun yung may kunting concordance sa likod ng Bible natin. So pag ang topic mo sana they ask you to preach about love or woman. So yun, woman, because today is Women's Day, Mother's Day or mother. The topic na mother. So happy Mother's Day sa inyong mga mothers. Pastor Evan, dami mong anak dyan sa Hong Kong. Happy Mother's Day. So yeah. So parang ganon, and sa concordance kasi pupunta ka lang sa letter M, and then ibibigay niya yung sa napakalaki na concordance sa library, ibibigay niya halos lahat ng verses na nabanggit yung word na mother. So ayan, and mamili ka na doon, basahin mo isa-isa kung ano yung tatama doon sa big idea na naiisip mo. So ayun, and mabilisan, parang talagang kung salaan sana isinasala mo yung scriptures doon. But itong topical, hindi ganun yung approach. You take a text and then yun yung binubusisi mo. Yun yung binubusisi mo. Pupunta tayo later sa expository naman. Iba naman yung expository, malawak yung binubusisi mo. Malawak yung binubusisi mo na iniintindi mo yung nagsulat sa kabuuan. Yun yung one. Pero dito sa textual, either 1 to 3 texts. So naalala ko nung Bible school kami, ang teacher ko dito si Pastor Benny, isinarado nila sa 1 to 3 verses. Pag lumagpas ka raw doon, medyo nasa expository na. So kinulong nila sabi nila, ang nire-require niya sa amin, huwag kayong lalagpas sa 3 verses. Okay? So yun yung nilagay niyang boundary sa amin. So itong textual sermon, ang ginagawa mo dito, parang itinanim mo yung paa mo doon at hinahayaan mong baybayam nga lumumlum di dyan, hinahayaan mong mag-ugat. So parang ganon. So yung structure ng sermon mo, dito nanggagaling lahat sa text. So yung mga main points mo, yung internal logic niya, yung flow ng yung direction ng language na pinagkuhan mo, dito lahat nanggagaling. So yun yung nature ng textual sermon. So ayan, what is a textual sermon? So a sermon whose main theme and major points both usually come directly from a short passage. So yan yung sinasabi ko, 1 to 3 verses. So yung text mismo ang nagdidikta sa lahat. So kung i-compare mo ito sa topical, ikaw na preacher sa topical kasi, ikaw ang may hawak ng beat. Alam niyo ba yun? Hawak raw ng mayor namin yung beat. So ayan. Ikaw ang may hawak ng beat doon sa topical. Ikaw ang nagdidikta kung anong gusto mong punto according to the logic or understanding na pag meron ka doon sa idea na tumatakbo sa isip mo or sa topic na gusto mong ilahad sa mga miyembro mo. Pero dito, for example, nagpe-pray ka and the Lord gave you a text or one week na every time na bumabalik-balik sa isip mo yung isang verse and maybe the Lord wants me to deliver this for example, yung example ko diyan, I've been praying for, nakwento ko to sa inyo I've been praying for the message diyan sa Hong Kong pagdating namin. And ang dami ko nang mineditate, pinag-aaralan ko yung sitwasyon ng OFW, anong pinagdadaanan ng mga OFW. Wala, parang nasabi ko na to, and then parang natapos ko na yan noon. And then umabot sa punto na while on the plane, the Lord keeps on bringing back on my thought yung Malakay chapter 1. Malakay. Alam natin, pag Malakay, it talks about
tithes offering. Yun yung common na and then I started reading and going back hanggang sa nagtuon ako doon sa, but of course the delivery that I made in Hong Kong is more on a expository. But ayan, napako ako doon sa tampuhan doon sa verse 2. So parang ganon. Nag-stick ako doon and keep and reading it, and then siguro ba may tampuhan tong dalawang ito. So parang ganon, minemeditate mo yung text and then may sumbatan. Parang ganon. And yun na yung doon manggagaling. So sabi ko nga, nanggaling sa expository yung approach ko doon. But kung yung verse 2 sana ang gagamitin ko doon ka lang. Doon mo kukunin yung team. So, 'di ba yung diniscuss natin noon na big idea, team, text, introduction, proposition, ISTS, and then main division, conclusion, application. Yung sinabi natin doon, ang ginagawa ko kasi pag gumagawa ko ng sermon, sinusulat ko lahat yon. Big idea, team, text. And then nag-fill in the blank ako doon. So maganda ngayon kasi computer, nakaka-erase ka. Noon, yellow pad ang gamit. So hindi ka pwedeng bura ng bura. So the better thing noon, gagamit ka ng lapis para makapagbura ka. So ayan, parang sa section dito sa right, lalagyan ko ng margin. Isusulat ko na sa margin yung this is my style. Susulat ko na sa margin sa right. Ilalagay ko na yung big idea, team, text. Susulat ko lahat yon. And then dito sa right, sa bigger side dito sa right, left kanina yon. Yung right, ikukuan ko na. Big idea. Susulat ko na yung big idea ko doon. And then from the text, so pag binabasa ko yung text, nakabigay siya ng big idea. So ayan. So from that, isusulat ko yung big idea. And then from that text also, anong team ang tinatalakay niya? Nag-fill in the blank ako. So hindi ang may hawak ng bit yung text. So yung text ang nagdidikta ng lahat. So yun yung one. So the text itself sets the agenda, not a topic that you bring to it. Diba? Yung topical, ikaw ang may hawak ng topic. And then kinukuha mo yung mga verses. Ngayon, yung verses naman, nandyan sa harap mo yung verse, ibinibigay niya sa iyo yung tema, ibinibigay niya hanggang sa structure. Yun yung pinagkaiba ng dalawang ito. So, basically, that's the textual sermon. So, ayan, what are the marks? Tingnan natin yung marks of a textual sermon. So may 3 non-negotiable marks. It is yung tema mo is text driven. So text driven. The big idea of the text, hindi mo ini-import ito. Hindi mo ini-import from other verses or outside that text. So yan. So kung magpe-preach ka ng love, magpe-preach ka regarding ng love at gagamitin mo yung John 3:16 bilang launchpad, topical yun. Pero, kung yung sermon mo, yung whole message mo is kung ano yung John 3:16. So, kasi ang nangyari, yung love, galing sa akin yung idea, and then kinuha ko yung John 3:16. Pero ngayon, hindi. Nasa iyo yung John 3:16, and then ano bang tema ng John 3:16? So, marami yan, marami. Pwedeng love, for God so loved the world. Pwedeng giving. He gave His only begotten Son. Pwede ka rin mag-Christology. Pag mag-word study ka doon sa begotten Son. Yan yung hindi na-translate sa Ilocano Begotten Son. So, yung bigatin. Pregnant word kasi yan, bigatin. Malalim yung theology na nilalaman nun. Kasi, sa Ilocano hindi niya ma-express. Kaya ang translation sa Ilocano, bugbugtong nga anak. Hindi bugbugtong 'yon. Hindi nag-iisa ang ibig sabihin ng bigaten. Ang bigaten is from the essence of God. Yung from the essence of the Father. So parang ganon.
parang kung si Paul sana, si Jew of a Jew. So parang ganon. So yung maraming topics ang pwede mong pagtuunan sa John 3:16. Okay? So pero siya yung magbibigay nun. So pag yung dumidikta sa iyo is yung John 3:16, yung text, that is textual. So yan. And then pangalawa is the text shape structure. So, main points, yung mga main points mo manggagaling rin mismo sa yung grammatical or logical parts ng text. So, example, ang sermon mo, magsesermon ka sa Romans 12. Magsesermon ka sa Romans 12:1. So, present your bodies. Siya meron dito sa next one. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. So, anong tatlong points na makukuha mo dito? So, pwede mong sabihin na, okay, there's an appeal. So, sasabihin natin na ito. So, yan, example. So, gusto kong pagtuunan yung appeal. So, the utmost appeal. Yung matinding appeal or so masidhing apela. So, kukunin ko yun yung I appeal to you, brothers. Okay, yun yung sumusuporta. Hindi lang simpleng pakiusap ito. Hindi lang simpleng payag yung sinasabi ni Paul. Nag-aapela siya. Masidhing apela. So, parang ganun. So, ayan, this is very emotional. So, ayan, the utmost appeal. Yun yung first na pwede mong gawing division mo. And then, pangalawa, by the mercies of God, so, the unshakable foundation. Saan nag-uugat yung apelang iyon? By the mercies of God. By the mercies of God. So, nanggagaling siya doon sa mercies of God. Kaya siya umaapela. So, i-breakdown mo ulit yun. And then pangatlo, present your bodies as a living sacrifice. Ito yung pinaka-apela Ito yung pinaka-apela. So the uncommon dedication, the unshakable foundation and the uncommon dedication. The utmost appeal. So parang 3-point sermon na yan. Present your bodies as a living sacrifice. So yung simple text dito, siya yung nagdikta ng pinaka-structure mo. So, ayan. Of course, creativity na naman yan. Pwede mong i-reword. So, parang ito. So, appeal. So, makikita mo may mga keywords yan Appeal, by the mercies, and present. So, ayan. Usually, ang pinapabantay nila sa mga gito, divisions, is on bantayan mo yung mga verbs. Mga verbs. Yun raw yung karaniwan na nagbibigay ng kwat. So ayan, text shape structure, main points rise from the verse own clauses. Alam na natin nito. I believe bago pa man kayo nag-take ng homiletics noong first homiletics ninyo. Familiar na kayo sa textual kasi maraming pastor ang nagte-textual. Maraming pastors ang nagte-textual. So familiar na kayo diyan. Marami kayong mga memory verse So, maganda kasi ang textual kasi nare-retain sa utak. So, ayan. So, familiar na kayo yan. And then, patlo, yung mark nito is limited scope. Ito yung, ang pitfall minsan ng mga textual preachers. Yung text nila, dalawa lang yung punto na sinasabi. Pero sa preaching kasi, pag hindi tatlo, parang kulang. parang 3-point sermon ang pinakamaganda 3 points. Minsan pinipilit nila na gawing tatlo kahit dalawa lang yung dinidikta ng verse. So, yun lang, limited scope. Kung ano lang yung sinasabi ng text, doon lang yung sermon mo. So, the sermon lives inside that short text. So, ayan. So, yung entire sermon, nandun lang siya sa loob ng interpretation doon sa loob ng short text na yon. So, of course, nagbibigay yan ng pintuan sa the rest of Scripture. Nagcro-cross-reference ka, nagko-quote ka rin sa iba. But eto, yung text talaga dito ang may hawak ng bit. Sumusuport lang yung iba
na idadagdag mo. May mga supporting verse rin dyan eh. Okay? So, ayan. Yan yung 3 marks of a textual sermon. So, na-discuss na natin yan. Kung i-compare natin yung dalawa, yung napag-aralan na natin, topical saka textual. Pag i-compare mo yan, sa topical, pag gagawa ka, nag-i-start ka sa theme. Okay? Anong subject ang gusto kong talakayin? Samantalang sa textual, hindi. Anong verse ang gusto kong i-preach? Iba yung question. Anong topic ang gusto kong i-preach? Dito sa topical. Dito naman, anong verse ang gusto kong i-preach? Okay? So, yung verse ang nagbigay ng topic. Okay? So, there was doon sa chapel service namin sa EPTS noon. Yung teacher namin ng hermeneutics, siyempre hermeneut yun. Ang kanya is mag-word study. Anong punto nang nagsulat? Meron yung nag-move ang Holy Spirit and he's talking about new wine, old wine skin. So, new wine skin, old wine skin. So, alam natin yung verse nun. So, yung teacher namin, dahil hermeneut siya, student o researcher siya. Textual, what does the text says? So may revelation na the Lord is talking about new wine and new wine skin, mga ganon. So ang approach niya, he went to that text and then he studied anong context nito. Anong sinasabi ng text na ito? And out of that scripture, he came with the interpretation of that word of knowledge na kwan. Okay? So textual starts with a single verse. Now, sa topical naman, points from logic of the topic. Ikaw ang nag-iisip, ano yung gusto mong i-highlight? Kasi nabasa mo na ang Biblia eh. Generally, may truth na naintindihan ka na kinu-communicate ng Bible in a broad perspective. Topic, may topic na nakita ka. And then, you want to communicate that truth. So, ayan. So ang nagko-control nun yung logic mo. Paano yung logic mo in communicating that truth? So, ikaw lahat ang nagdidikta. Pero dito sa textual, yung words from inside the verse, sila lang yung nagdidikta. So, ayan. So, ayan. Ang illustration dito, flowers from many garden in one bunch. So parang ganon. Ang daming bulaklak na nakakalat doon sa 66 books. And then you select one flower there, one flower, pinagsasama-sama mo and then binibigkis mo yan. And then of course, iaalay mo na sa Father's Day. Okay? So ayan. Ngayon, dito naman yung concept natin. So dito is pag-collect ng napakaraming may kalat-kalat na flowers. Dito naman, ang perspective natin dito is isang diamond na binubusisi natin. So, pinag-aaralan natin, ina-appreciate natin. So, ganon. Ganon lang yung pinagkaiba ng dalawang approach. Okay? So, ayan. Actually, first of all, tingnan natin ito illustration dito. 1 verse, 3 approach, sabi dito. Pero 2 approach yan. Tinanggal ko yung pangatlo kasi ayoko pang i-discuss yung isa. Pupunta tayo later doon sa expository. Pero sa ngayon, hindi ko na palitan to. So, ayan. Yung 1 John 4:8, God is love. So, kung gagawin mo itong textual sermon. So, topical. Kung itatopical mo, God is love. So of course, ang pinaka-tema mo dito is love. So paanong God is love? And gagather ka ng mga love verses from everywhere to support this argument, to explain this point. Pero sa textual, mag-stay ka dan sa verse 8. God is love. Paano mo gagawing sermon yan? It takes creativity rin. Kasi may logic pa rin dito. May the way you understand. Pipigain mo pa rin yung utak mo eh. How will I reword it? Okay? So, imagine 3 verses, gawin mong 3-point sermon. But that's, ganun minsan eh. So, for example,
God is love. So from this verse, ang pag-aaralan natin dito is love. So ayan. So ang topic natin is love. So and then kasi yun yung binibigay ng text. So ang division natin dito gagawin nating tatlo. So una, what is love? Based sa verse na ito, God is love. It is a nature of God. So ayan, division 1, God is love. It's a characteristics of God. And actually, it is God. It's a nature of God. Pangalawa, what is love? Love is the reality. The reality of His love. Bakit? Saan niya kinuha yan? Is. From that present tense is. So, it is a reality in God. Yung love niya. So it's always present. It's always there. It's always hindi siya kumukupa. So ayan. Talagang kailangan mo rin ng makulit na utak pag gumagawa ka ng topical textual sermon. So ayan. From the is, isipin mo, naisip ng teacher natin. Teacher natin dito sa book. Naisip niya na yung is, pwedeng sabihin nitong is, may ko-communicate niya na from that present tense na this is a reality. Is noon, hindi siya was, God was love. Hindi. Is noon, is pa rin ngayon, hindi siya will kinabukasan, is pa rin. It's a reality. It's a reality. So, and then, what is love? So, God is love. So, this is a life that flows. So ito yung buhay na umaagos. So ayan. That's the interpretative imagination or meditation of the teacher. So kaya na-craft niya yan. So the life that flows. Okay? So ayan, one verse, two approaches. And gagawin natin 3 approaches, but siyempre, malawak na. Titingnan na natin yung pag napunta tayo sa expository, hindi ka mag-i-stick sa 4 verse 8. Anong punto ng nagsulat noong sinabi niyang God is love? Kaya titingnan mo yung mga kalapit na verses nito. Yung verses bago ng 4:8 at verses pagkatapos ng 8. Titingnan mo yung punto niya and you interpret this in light of the full context. Okay? So, yun yung kinaiba naman ng expository. But we will dig on to that next time. Okay? Ayan. Kakayanin pa ba? We have 10:54. Tingnan natin yung history. Tatapusin natin siguro dito sa history. Browse lang ito. Hindi comprehensive history. So, basically, meron na itong textual noon pa lang, makikita mo na yung textual principle. Doon sa early church noon, yung mga earliest Christian preaching ng yung mga apostles natin, pagkatapos nila, itong mga sumunod, mga church fathers, mga church doctors, if you study church history, they meditate na dito sa mga itinuro ng mga apostles natin, yung mga sinulat nila. And they often, pag gumagawa sila ng homily, that's where the word homiletics, homily, the message na i-deliver mo sa isang mass. So, ang ginagawa nila basically is running verse by verse explanation. Babasa nila yung isang verse and then i-explain nila, ito yung punto nito na ayon sa nagsulat, bakit niya sinasabi ito, dahil dito. So verse by verse explanation, yun yung ginagawa nila. So, frequently ginagawa yan sa entire book. Now, may mga preachers tulad nila Origen at nila Chrysostom na sa nature ng pagtuturo nila, talagang expositor itong mga to. Expository preachers itong mga to. Pero, hindi, paano ba? Mostly kasi expository sila. Kasi ang pinapalabas nila, anong punto ng apostle natin dito? Pero may mga point kasi occasionally na they pause for a short while
And then siguro verse by verse, and then bigla silang they stop on a certain verse because I need to highlight this. So parang gano'n. Kailangan nating busisihin ito. Kasi itong verse na ito, ini-envelope niya ang isang napakagandang truth. So parang gano'n. So yung isang verse, in-extract nila yung from a full message. So ayan, si Chrysostom, yung mga humilis niya, yung mga messages niya, sometimes nag-i-stick siya, kinukuha niya sa lahat ng in-explain niyang mga verses, biglang magsisiro sa isang verse. Kasi sometimes sa mga sulat ni Paul, ang isang verse ni Paul ay ini-envelope niya or sinasummarize niya yung buong natalakay sa nauna. Okay? Yung truth na natalakay niya earlier, ini-squeeze niya doon sa isang verse na yun. At dinidiscuss niya yung parang kung kalamansi sana, yung verse niya na yun na nag-envelope ng isang truth doon sa dinidiscuss sana ni Paul, si Chrysostom, pinipigan niya yun. Pinipigan niya. Yun yung nangyayari sa atin. So, ayan. So, dati, yan ba yung punto? Kaya minsan may weakness rin ang textual. So titingnan natin later yung strengths and weaknesses ng textual. May mga pitfalls rin dito. So but ito yung mga first moments na may mga sumusulpot-sulpot na textual preaching. So ayan, though during that time sa early part ng church, hindi pa natin tinatawag na textual sermon. Pero ginagamit-gamit na ng mga church doctors, mga bishops noon sa kanilang homily. Okay? And then, ano pa? Doon sa naman, medieval eras hanggang doon sa Reformation eras, panahon nila Martin Luther, nila Calvin. So, ayan. Dito yung nag-rise yung thematic sermon. So, ayan. Yung medieval period noon, scholastic sermon yung strategy nila. No? Break nila yung verse into many division. So yung verse, hati-hatiin nila yan, and then bukod sa divisions, may mga subdivisions pa yan. So, ayan, minsan, napakagaling, ma-amaze ka, napakagaling ng very philosophical. Pero kung minsan, very philosophical yung ginawa nila, hindi na yun yung punto ng nagsulat. So yan, they took the verse from the writer and then they explain it in the verse na out of context na or hindi na tumutukoy hindi na siya faithful doon sa tinatalakay mismo nung nagsulat. So yan naman yung nangyari noon. But I think there's a need during that time na may ina-address sila siguro and they need to highlight those things. So ayan, sa Reformation, yung sa Reformation era kasi, the cry of the reformers is the sola scriptura. Scriptures alone kasi during that time the Catholicism is tradition, the teaching of the church, the teaching of the Holy Catholic Church. And sumisigaw sila Luther na scripture alone, sola scriptura. Yan yung magdidikta kung anong pananampalataya natin. Yan yung what. So they are trying to return to the weight of the text itself. So kasi the Roman Catholic Church is an interpretative. Yun yung nangyari. Kaya gumawa sila ng mga tradition, practices na based na doon sa commentaries ng mga thinkers during those times. So, ang ginagawa ng mga reformers, idea ni Kwan yan. Idea ni Bishop na ganito yan. But the scripture says, bumabalik na si Luther, kaya he came with his thesis na ipinako niya doon sa door ng church. So, yan. Predominantly, bumalik sila doon sa expository preaching. So, haba nito. Nagle-lecture si Luther. Lecture continua. Tuloy-tuloy yung continuation, tuloy-tuloy yung pagle-lecture niya. So, ayan. And then, si Calvin, which is very famous, very, very bright itong si Calvin. He preached verse by verse.
Ito yung ginagawa niya, verse by verse through the entire Bible books. Napakatalino ng taong ito. So, ayan, and yun. Textual preaching during their times hindi nagdo-dominate itong textual preaching during their times kasi nung Reformation bumabalik sila sa text. So, ayan, mapapansin ninyo na in the perspective of Calvin, he emphasized on grace. Why would Calvin emphasize on grace? Because he is fighting a doctrine that emphasizes works. So, ayan, but imagine the context na kailangan mong magdusa, kailangan mong magpakabait, kailangan mong magpenitensya. So, ang dami mong pinapagawa ng church because nanaig yung perspective na they work for their salvation. So, Calvin came na, no, we go back to the text. That's not salvation. Yun yung kanya. So he is fighting. Imagine, Calvin is fighting against Catholicism. Pero ang nangyayari sa panahon natin ngayon, no, parang Calvin against Calvin. We against ourselves. So, his lectures were designed to combat the doctrine of works. Imagine mo itong born again circle. We all believe in the doctrine of grace, but we fight each other and we quote Calvin. Ayan. We quote Calvin. But actually, Calvin is fighting against Catholicism. That's the background kung bakit yung what. He is fighting yung you work for your salvation. You work for your salvation. Magpenitensya ka. You pay. You give alms, lahat. Tutulong ka sa church, mga project ng church, mga gano'n. So they abuse the text. So itong reformers, they often allowed yung keepers to dictate the entire sermon, to shape the kasi itong the way they disciple noon. Kaya naipla-plot nila yung sermon nila ng whole year eh. May tinatawag silang liturgical year. May i-breakdown nila yung verses sa entire year and doon ka gagawa ng sermon mo. So, ayan, ito isang classmate ko, Pastor Herman Johnson. I happened to went to Cebu and observed their church doon. They follow itong liturgical year. Yung liturgical calendar, meron nang nakalagay diyan ng mga verses. So kung ano yung tumapat na verses from itong week sana na 10 ang petsa ngayon, bukas 11. Itong petsang 11 hanggang 17, yung sermon mo as a pastor, doon mo kukunin. Any from the verses, yung meditation mo ng 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 16 or hanggang 17. So, ayan. Or kung yung family ninyo ay magdi-devotion, bubuksan ninyo yung liturgical year, calendar, kung ano yung verses doon sa nakatapat sa araw na yon, that is the reflection. Nakita ko rin sa Korea ito. So, kapag ang mga pamilya sa Korea, buong Korea, kasi may liturgical kwan sa Bible nila, nakaprint na doon. So, lahat ng family sa Korea, pag mag-devotion, the entire South Korea are reading the same verses, meditating the same verses. And actually, sa Bible nila, nandun na rin yung hymns na kakantahin nila. And they are singing the same hymns. Kaya naiisip mo yung buong Korea, they are one mind. So, ayan, napakaganda. Nakita ko yun, napakaganda naman ng discipleship ng bansa ninyo. Yung na-appreciate ko. Sa atin kasi dito sa Pilipinas, buyon-buyon. Birok kati kaya tiglag to pakasla tayo espiritista. Buyon-buyon. So, ayan. But those verses, doon sila nagbe-build
And kaya dito nag-uumpisa ng umangat yung textual preaching because from the text given, they meditate on it and they craft sermons. Okay? So, yan. Kaya dito, nagsimula dito sa, though bumalik sila doon sa verse by verse approach, pero consistent meditation yan. So, dahil liturgical calendar. Pero, for example, sa pamilya ninyo, ang naitapat na ikaw ang devotion leader bukas, ang naitapat na verse bukas, yung 3 verse na yon. So, you build up ng exhortation mo regarding sa verse na yon. So, yun. Kaya nagsisimulang aangat na dito ang textual preaching. Now, that's the Reformation. Pupunta tayo sa Puritan, the Golden Age, masters of one-verse sermon. Itong time ng the Puritans. Okay, one-verse sermon. 17th century. Itong 17th century na namayagpag itong mga Puritans. They cry for holiness. They cry for holiness. So earlier, they cry for sola scriptura. So, ayan. So, virtue. Yan yung hinahanap nila. Virtue. So, sila yung expert sa textual sermon na mayagpag sa kanila. So, naniniwala sila na ang bawat word sa scripture mahalaga. Very literal. To live is Christ and to die is gain. Every word dito ay mahalaga. Yan yung perspective nila. May kaugnayan lahat yan and it nourished the soul. So, minemeditate nila isa-isa yan. Bakit na position dito yon? And then, bakit ganon? Bakit present tense? Kinakalkal nila yan. Binubusisi nila yon. So, ayan. Kaya naging common sa mga pastors sa Puritan movement na they spend weeks sa single verse. So, talagang dinadissect nila. Titingnan nila yung text, bubulat-latin nila yan, yung context niya, bakit itong word ang nagamit, ano yung doktrina na tinutukoy nito. Ayan. Yung mga doktrina, nag-uugat yung doktrina, they root out from the verses, yung meditation nila. Kaya nga sa sermon natin, kasi pwedeng tiningnan mo yung isang verse and then it gives a truth. But is that the truth? Kaya nga yung structure natin, yung theme, okay, malinaw yung theme. Text, na-identified na yung text. Introduction, you discuss a little bit. Pero yung susunod, yung proposition. Bakit proposition? Kasi iprinopropose mo na ito yung ibig sabihin nito. Iprinopropose mo na ito yung punto nito. Okay? You are proposing it. Kaya proposal. And then you will defend it on your main divisions. So yan, proposition. So, ayan. So, propositional truths. And then it makes sense. It makes sense. Yan, it makes sense kung unadan tumatan. Aging gana nga ma-establish, it becomes doctrines. So, ayan. Then, gumagamit sila ng application. I-apply nila sa various iba't ibang spiritual condition or day-to-day life. So, parang ganon. So, ayan. And then, ano pa? So, sample natin dito. Philippians 1:21. To live is Christ and to die is gain. Imagine, itong to me, to live is Christ and to die is gain, isang verse lang yan. Pero sa kanila, ginawa nilang 4 na sermon. Ganito mga Puritans. To live. Anong ibig sabihin nito? And then they meditate. What's the meaning of life? They talk about life. Isang sermon na yan. And then, is Christ. So, Christ is the source of life. He is the pattern of life. And actually, He is even the goal of life. Yan, yung grabe itong Puritan. Sabi ko sa inyo, itong pag-aaralan mo yung kanila, talagang, ayan, medyo may pagkakabalistic. Yung kabbalistic view kasi, every word is inspired. Sabi. And then to die. Di-discuss nila itong Sermon 3, yung the believer's view of death. What is death? In the perspective of the believers. Is gain. Ayan. So the believer's view, death is gain. How death brings eternal gain.
So, isipin mo, one verse, naging 4 sermon, Puritans. So, mapapahanga ka rin sa kanila. So, kasi, siguro, bakit itong Puritan? Siguro, too polluted na yung generation nila noon. And they want the water of the word. Banlawan talaga sila, balnawan. So, naniniwala sila na every drop is important. Okay? Okay. So, 11 na. So, punta tayo sa 19th century. Kay Spurgeon naman. Dito sa 19th century, umangat dito yung mga great orators. Jonathan Edwards. So, ayan. Magbibuild si Jonathan Edwards ng buong sermon mula lang sa isang text. Parang after effect ng Puritans. So, syempre, 18th century is a product of the 17th century. So, nag-i-evolve. So, ayan, di ba si Jonathan Edwards kasi yung may sermon nung sinners in the hands of an angry God. Hinangon niya yun sa Deuteronomy 32 verse 35. So, ayan. Isang verse. Pero, in-expound niya yun. So, Deuteronomy 32 to 35, ang title ng sermon niya, Sinners in the Hands of an Angry God. And then si Charles Spurgeon, from this 18th to 19th century rin, tawag nila the Prince of Preachers. So, si Charles Spurgeon, daming kwan yan. Sa library, may books dyan na puro Charles Spurgeon. So, Google nyo, dami niyang sermon. Kaya tinawag nila siyang the Prince of Preachers. So eto, karamihan ng mga sermon niya textual in nature. Textual. So, of course, medyo marami rin siyang napupunta sa topical side. So, textual, he is a master dito na textual topical. But more heavily sa textual. So, kukunin niya isang verse and i-extract niya yung theme mula sa verse na yon. And then, dadalhin niya lang, mag-e-end lagi yan sa evangelistic preaching. Evangelist mga to So, evangelistic, so yung very passionate. Kasi yung mga preaching during this time, oration. Talagang orator tong mga to. So, itong method niya, ito dito na lumalabas yung textual sermon na pero exegetically grounded pa rin. So from Charles Spurgeon makukuha mo na pwede kang mag-topical or textual na yung sermon mo textual, grounded siya sa talagang paliwanag ng nagsulat. Pero rhetorically in the other hand, rhetorically powerful pa rin. So, ayan. Kasi nagagawa niya talagang nagagawa niyang oration yung mga messages niya. So, but that's it. So, si Spurgeon, pinakita niya sa atin yung idea na textual preaching is or pwedeng deeply emotional yan. Pwedeng deeply emotional. Hindi lang siya academic kasi 'di ba sabi natin yung textual preaching binubusisi mo. Hindi. It even stirs emotion. So, yun yung kwan dito. Now, bukod dyan, pupunta na tayo sa modern. Magmo-modern na tayo kasi gabi na. Modern. Nagsishift ang trend. So, ayan, nag-rise ngayon ang biblical theology, emphasis ngayon sa reading books, nagtutuon doon sa expository preaching, verse by verse. Tinitingnan natin sa big picture. I'm a big picture pastor. So, napapansin siguro ni Pastora Imelda na I always show the big picture. Kasi yung dinaanan nating generation, nandito pa rin yung effect ng textual preaching from Puritans na one verse and they will talagang bubusisiin nila yon. Sipin mo yung one verse naging 4 na sermon. And then kay Jonathan Edwards mga ganyan nagiging textual. Now, nagtutuon sila sa isang verse lang gano'n. Itong generation na ito, nagsishift yung trend. We want to understand the big picture. So, yun yung trend ngayon. Kasi maraming Kristiyano, sabihin na natin Kristiyano, ang laging kinukote ang mga verse
They quote, I can do all things through Christ who strengthens me, who gives me strength. They quote verses, pero mali yung understanding nila. They took the verse and then hindi yan yung punto ng nagsulat. Give and it shall come back to you, pressed down, shaken together, and running over. Pero yung context nun, that is given to missionary supporters. So parang ganon. So ngayon yung trend ngayon is looking on the big picture. We want to give justice to the writers kung anong nireveal ng Panginoon sa kanila. So textual preaching was sometimes criticized na ini-ignore niya yung literary context or biblical theology. So, yan. But it never disappeared. Never disappeared. Nandiyan pa rin. Pero nakaka-create tayo ng art. Sa akin kasi ngayon na hindi ako namimili ng textual, topical, expository. Mahilig ako sa kwan. Halo-halo. I preached this morning. Ano yun? That is expository in nature, but I focus on mothers. Particularly in Proverbs 31. So, ayan. So, ano yun? Topical? It's topical because it's mothers. But it's expository because I talk about the entire Proverbs. Expository rin siya. Topical siya. But pag nag-stick ako doon siya, yung verse na pinaka-ginamit ko more precious than jewels. Yun yung pinaka-text ko Textual siya, topical and expository. So halo-halo. So pwede. So ayan, I can deliver kaya ako pag nagde-deliver ako ng topical, I make sure that it's in line with the sinasabi ng author. So ayan. So kasi yun yung nakikita natin na ibinabalanse natin ngayon based on, hindi natin maiiwasan kasi na every generation nag-i-extreme yan. And darating rin ang panahon na mag-i-extreme rin itong generation na ito, na masyadong mabusisi, masyadong magiging technical, and then dry na yung message. And then maglalabas na naman ang trend ng Puritans. So, ayan. So, one verse and maaantig yung damdamin. So parang ganun lang, nagbabago-bago lang yung kwan. Kaya sabi nga ni Solomon, there's nothing new under the sun. Nagaganon-ganon lang yung trends. Okay? So, ayan, nag-dig in tayo sa doctrinal ngayon and then, ayan, you watch Black Preachers, T.D. Jakes, ang kagaling nila dito. Pinaghahalo-halo nila itong mga to. And yet, they still deliver very emotionally and powerfully. Sa akin kasi, hindi ako ganun preacher. I'm more on the conversational type of preaching. So, ayan. So, ngayon, maraming homiletians na tinitingnan yung textual preaching na legitimate. Sa akin, legitimate yan. Pero, you always regard context. Basahin mo pa rin. Kaya sa seminary, sa amin pag magbe-preach ka dito, kahit textual yan, basahin mo muna yung buong scripture. Nag-aral tayo ng di ba? Nag-aral tayo ng Old Testament and New Testament survey. I encourage you to go to YouTube and hanapin nyo yung Bible Project. BibleProject.com. And they have so many topics doon. So many topics. Doon kami nagre-research kasi I'm very sure na the research is makatwiran. So, BibleProject.org sa YouTube. May sarili silang app. You can download it. And then, kung magpe-preach ka, para hindi mo na, for example, magpe-preach si Pastora Rodelin. Magpe-preach si Pastora Rodelin ng Book of Romans. Hindi mo na basahin yung buong Romans. Punta ka sa Bible Project and then panoorin mo yung 5 to 10 minute video nila regarding Romans. Very entertaining, they're knowing. And then you have a picture of the book of Romans while pag i-interpret mo yung isang verse in line with that big picture na binigay nila. Dali ngayon, dali. Ang daming resources natin. Okay? So that is yung kwan. So expository preaching, entire book. So yan. Ang point lang ng modern generation ngayon, yung nananaig na trend ngayon, is use it wisely. So, not as your exclusive. Wag namang puro textual. Okay? So,
yan, I will end kung may question kayo. It's already 11:30. So I need to close here. And next meeting sa Wednesday, i-discuss natin yung strengths and weaknesses of textual sermon. So basically, naipakita ko sa inyo yung trend, yung nagbago-bagong trend. So ayan, we learn from the past. We learn from the past, and then we take what is good, and then we refrain from their extremes, mga ganun. And then bantayan rin natin kasi darating yung punto rin na mag-extreme rin tayo. So tingnan natin yung mga yan. But sa akin, so I take every form. I'm a textual I'm a textual preacher, I'm a topical preacher, I'm expository preacher. Pinaghalo-halo ko. So kaya sabi nga nila, homiletics is an art. So, bakit ka magpipinta ng iisang kulay kung pwedeng makulay? So, yan. Ganoon lang naman yung principle nito. Okay, so that's it. Yung topic natin. You have questions? Pastor, Opo, Sara. yung so pwedeng yeah, I agree with you yung sa whatever, basta importante ajing talaga nakafocus DJ sermon. Now, yung kasi yung sa Broadus, actually ang pag-aralan ko lang sa Foursquare College about homiletics is tatlo lang yung talagang binigay nila sa amin, pero I included when I teach homiletics diyan sa church yung topical textual. Kasi maganda yun. Nakita ko yung na-study ko yun, maganda din yung pinaghalo ko yung pinaghalo ni Brodus yung topical textual. So naidagdag yun sa namin. Yung sa first batch sila Pastora Eva yata, wala silang topical textual. Pero nung sumusunod na mga batches, na-include ko na yung topical textual. Okay ba yun, Pastor? Okay yun, Pastora, kasi actually, as we preach kasi, nakikita mo na, Kwan. Parang nagpagtitimpla ng kape yan. Kulang yung parang ganoon, parang kulang. So nagdadagdag ka ng kwan, and mapapansin mo, kaya usually what I do, pag textual yung sermon ko, pagdating actually textual lang, kukuha mo yung division mo sa text. But actually sa bawat divisions na binibigay ng text, topical na yung pag-explain mo doon eh. Oo nga, Pastor eh. So nandun pa rin, but ang tinuturo natin dito, dahil kasi kukunin natin later yung hermeneutics, is that wag tayong, you can play with that, but make sure na nabakuran tayo ng point na sinasabi ng author. So yun yung kasi yun yung minsan naging error ng Puritans. It's their idea na. It's their idea. So, yun naman yung tinitingnan ng trend ngayon na parang yung mga guardians actually dito sa yung APTS they establish yan yung FEAS, Far East School of Theology, yung dating pangalan niya. Create nila yan kasi in the trend na pagkalat ng the Pentecostalism revival. Ang Pentecostal kasi pag na-move ng Holy Spirit, very passionate yan eh. And most likely, they take verses and then lumalabas minsan sa kwan. Kasi very emotional tayo eh. Ngayon, create nila yung APTS to train guardians of the faith. Kasi kung papansinin mo, karamihan ng naging naging cult leader, they came from Pentecostalism. Nakakalungkot. We have Kibuloy, even INC, they all came here. They all came from Pentecostalism. So parang ganon lang, pupunta sa extremism, mga ganon. So itong APTS was built to train guardians. To train guardians. So parang babantayan mo yung doctrine.
Babantayan mo yung scriptural truth. So kaya ang slogan ng APTS is seal with knowledge. Seal with knowledge. So normal sa ating Pentecostal, very zealous tayo, very passionate tayo. Pati nilalagay yung knowledge. So ayan. And that's why I think that is the influence na rin na praise God nga na nahalo sa core values natin yung teachability. Teachability, tribal gospel mission. Kasi we keep on learning. We keep on learning. And we open to teaching. Pag nakita natin na not necessarily may mali, but I can make this better na hindi siya extreme. We learn and we improve, we develop. So yun yung so yung sinasabi mo, Pastora, yes, kaya nga art. Who knows, we can create another Oo, Pastor. It's an art talaga. another kind of sermon. Thank you, Pastor. So that's it yung natin, we be creative. So yun na lang siguro masasabi natin. Be creative. So mag-stick tayo, but mag-stick tayo sa kung yung pinag-aaralan natin, but later in our ministry, be creative. Kasi Mother's Day ngayon, ang mga nanay, very creative ang mga nanay eh. Paano mo papatake ng gamot yung anak mo? Sa akin nun, yung saging, inilagay pala sa loob ng saging yung tableta. Nanguya mo na. Tapos pinainom ka ng Diyos, wala na. Na-take mo na. Very creative. And sometimes, pag hindi mo binabago-bago yung style mo, pag hindi yan nagiging creative, you cannot feed children. You cannot feed children. So, ayan. Yun siguro yung tip na may bibigay. So, it's not about us. It's about the people that we serve. And, syempre, yung mga older ones, pag mabisin yan, magluluto no, mabisin day tanagluto. Yung younger ones, hindi, kailangan mong ipagsaing mo sila eh. Bigyan mo sila ng mga creative food na daming arte. But that's what we are learning. But ito, nakatutok lang tayo sa basics. But it will not confine us to those. Okay, so that's it. We close here. And sige, may ask Pastora Imelda, can you close us in prayer? Okay, let's pray. Pero thank you, Pastor, for another additional knowledge. Ako, Pastora. Okay, so let's pray. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat sa pinag-aralan namin ngayong gabi. Lord, we continue to ask, Lord, to teach us and open our spiritual understanding tungkol sa mga bagay na gusto mong ma-improve namin even in the area of preaching as we are learning these homiletics. Thank you, Lord, for the wisdom and the knowledge imparted to us tonight by our teacher. And ikaw, Panginoon, ang patuloy magbigay sa kanya ng karunungan, Panginoon, sa aming lahat din, Panginoon. Thank you, Lord, for the sacrifice tonight, Lord, the time we spent together. I believe, oh God, pleasing sa iyo, Panginoon, dahil kami po ay lumalago sa aming pagkilala sa iyo, Panginoon. And that, Lord, we want more to experience you, not only in this area of preaching, but Lord, in our lives, oh God, that we will preach what you have, yung ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Our life would be a preaching to others, and that, Lord God, we may not be perfect, but thank you because by your grace, makakaya naming ma-involve dito sa ministry of preaching, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat. And as we take a rest tonight, thank you that you'll give us a good night rest and restore back our strength. And we will wake up tomorrow with new strength and new hope, Panginoon, because you are with us. Thank you, Lord, and bless everyone tonight.
lalo na dito sa homiletics lesson, Panginoon, itong mga kapatiran ko, mga kapatid na lahat kami na nag-aaral dito sa lesson na ito. Thank you, Lord. Thank you, Father. And thank you, Holy Spirit, na patuloy na ikaw ang nagbibigay sa amin ng hunger, Panginoon, to grow more in your knowledge, O God, in the name of Jesus. Lord, we thank you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay, Pastora, ikaw ata ang lecturer sa women's. Oo daw, Pastor. Oo daw, Pastor. Biglang Wow. may seminars yung mga So, Imay dai jay kwa Pastor, imay dai jay pesto kat hangko kumaalan ta adangay piman inulit-ulit ni Manong Bensyo nga imay jay pesto nga agkasar kano jay anak na. oo. Kat kunak anyway i-prioritize ko pa lang data jay First part kan women sa amin, Pastora. fellowship. Mabalik ka siguro ag-exit. And then pagkatapos nun, siguro I may go or I may not. So depende, Pastor. Baka pag may adati pagpauitak ay jay para ijay. Oo. Baka either ganon, Pastor. Nakalimutan kong in-announce kanina sa church. So, announce ko na lang sa chat group ng church. So, pero I think everybody's aware to that, Pastor. yung ibang churches. Nakita ko rin nag-post si Pastora Pastora nga doon sa Compra. Oh, I see. Okay. Oo, God bless Pastor. you, Pastora, sa lecture. Okay, sige, Pastor. Pastor, ipag-pray nyo ka ako kasi talagang na-enjoy ko ang umuupo. Ito, opening sa'yo to, Pastora. Sige, Pastor. Thank you. Good night, everyone. God bless. Good night po. Good night. Good night. Good night. See you soon.